guns to be taken up in a trial. Kasama din pala yan sa mga pag-uusapan. Di ba, Ann? Live po ba? Live tayo. Kasama din pala sa mga pag-uusapan. Ilan daw ito? 50 baril daw ho, mga boss chief amo, sir. No? Base dito, Manila, Philippines, a new set of evidence in Vice President Sara Duterte's impeachment case will include guns that she failed to disclose in her annual statement of patay. 52 na hindi isinama doon sa kanyang SALN. Ayan o, a new set of evidence. Baka kaya ayaw nilang pabuksan. Baka kaya sinasabi nila, hindi na dapat isinasama yung mga SALN nung siya ay hindi pa vice presidente or whatever, o yung BIR box. A new set of evidence in Vice President Sara Duterte impeachment, case will include, ito. Sabi ko, nasan yung kape ko? Nawala. Will include guns that she failed to disclose in her annual statement of asset, liabilities, and net worth. A member of the House prosecution team told the Inquirer on Tuesday na si Bicol Saro Party List, Terry Redon, who led the team pursuing the article of impeachment relating to Duterte's unexplained wealth, Yung iba nagtataka, sabi nila, bakit ganon? Yung SALN na isinumite nila, 88 million. Pero bakit yung labas-pasok doon sa kanilang mga bangko, billion-billion daw? Di ba? Nakapagkasinuma total mo, sabi ng mga DDS, yan naman yung mga pumasok at lumabas doon sa bangko na yun. Napagkasinuma total mo, kunyari, example mga bossing, 4 million ang pumasok, 4 billion ang pumasok, 2 billion ang lumabas. Ibig sabihin, magkano po ang natitira doon, mga kababayan? Type nyo dyan sa comment section. Di ba may 2 billion pa na matitira ho doon? Bakit yung ipinal daw na SALN 88 million lang daw? Tuloy. This came as Duterte's SALN for 2025, which was released by the Office of the Ombudsman on Monday, showed that her net worth rose 11% from 88.5 million in 2024 and then 98.6 million last year. Redon said the firearms were a mix of pistols, rifle, and high-caliber weapon, estimating this to be worth millions of pesos. The prosecution panel said is seeking an expert appraisal to determine their actual value. Pero may mga ganyan pa pala, May $1 million account si Lustay ayon kay Trillanes, sabi ni The Mechanic. Nandiyan na din po si Sir John J. Jason. Pareho lang din sila ni Marcoleta ng pangako sa botante, napako ang libreng kuryente, 10K, okay, APC. The non-disclosure of firearms ownership is a serious matter not only because of its value but also because of the type of property left undeclared. While firearms ownership is not prohibited, it is a highly regulated form of property that should be declared in the SALN. If you have stash of firearms which are regulated class of properties, it is not far-fetched that there may also be unregulated properties not listed in the Vice President SALN. Baka kaya yung sinasabi nila, kaya ayaw nilang isama yung SALN ng Vice Presidente o yung mga BIR, etc. Dahil nga ganyan. Ano po? Sabi ni Alonly TV, security, ginawang private army, 500 plus daw po, mga kababayan. At eto pa, ako talaga ayokong, kung sakali na tayo ay uuwi ng Pilipinas, dyan tayo maninirahan na ho. Talagang siguro mga 5, 6, o 7 na mga gwardiya po, mga kababayan, na guards, na bodyguard, gagawin po natin. Bakit, mga bossing? Alam naman natin kung sino yung mga nakakalaban at kinakalaban ho natin. At alam naman natin na meron sa mga paligid na mga, yung tipo bang mga brutal, mga DDS. Di ba?
Siyempre lalagay tayo doon sa sigurado ho, mga kababayan. Pero yung sasabihin mo mag-aari ka ng mga baril o ano, ayoko, natatakot ako, mainitin ho ang ulo ko, eh, baka mamaya, kulungan ang bagsak ko. 'Di ba? Pero eto ho mga bossing, dagdag pa ho natin do'n sa impeachment ng Vice Presidente. Pati si psychiatrist, kasama na naka-reserve na witness versus sa Vice Presidente. Sabi ko, grabe naman. Kailangan pa ba ng psychiatrist doon? Kung ang maririnig mo na sa Vice Presidente, yung mga pugot ulo, putol ulo, dahil hindi binigay ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang relos, o huhukay ng bangkay, tapos itatapon sa West Philippine Sea. Sabi ko yung mga ganun pa lang. At saka sino naman po ang normal na tao na magsasabi in public, no, nang naka-live. Tapos Vice Presidente ka, alam mo kapag ka isang click mo ng enter tapos lalabas yung live, naka-live ka na, sasabihin mo, may inutusan na akong tao para patayin si Bongbong Marcos, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Ako ho, mga kababayan, kahit na simpleng taong ganito, maliit lang po na vlogger, hindi ko naiisip na ibubuka ng bibig ko yun, eh. Dahil alam ko may karampatang parusa at talaga naman, lalo na presidente, yung sasabihan mo ng gano'n. So ang nakikita ko, baka nga yung sinasabi ninyo na may topak, totoo. Diba, sabi ni The Mechanic, dapat may sasakyan ka din boss na bulletproof na mahal. Nung nagtanong ako nung Toyota, hindi Fortuner kasi nagkaroon na ng Fortuner dati. Nung nagtanong ako nung Toyota na Land Cruiser, 6 na milyon na. Paano pa pag pinalagyan mo pa yun ng bulletproof? Di 9 na milyon, 9 na milyon na yun. Pero mga bossing, eto din po. Nakita ko lang ito, mga kababayan. No, Ateneo silence is fuel for the DDS. No, sabi dito ng Rappler. Bakit kaya? Para kasi sa akin, mga boss Chipamo sir, hanggang ngayon ba, ayokong pumasok dito sa etong sa topic na ito, mga bossing. Ano po yung kay Butterbone niya? Ayokong pumasok. Pero yun po bang Ateneo ay hindi pa din nagsasalita hanggang ngayon patungkol doon sa kanilang side? Na isang player nila yung nasawi dahil sa pagkalunod. Sabi dito ng Rappler, the first update, the DDS will make sure that such silence will be remembered in the brutal street brawl of electoral politics being perceived as the party of Ateneo, of the elite, of the exclusive school that recruited Butterbone and then failed him as a liability. No amount of pro-poor rhetoric can easily. Hindi pa din sila nagsasalita patungkol dito